Habang nakasakay ang mga bida kay Lapras, may napansin si Tracy sa dagat. Kinuha ito ni Lapras at nakita nilang isa itong mensahe sa loob ng bote. Nabasa ni Ash sa sulat na kung sino man ang makakakita sa isang crystal onyx, na ipinaliwanag ni Tracy na isang onyx na gawa sa salamin, dapat itong ipagbigay alam sa isang taong nagngangalang Marisa. Dahil gustong makita ni Ash at Pikachu ang crystal onyx, agad silang nagtungo sa Sunburst Island. Ipinaliwanag ni Tracy na ang mga artist sa islang ito ay gumagamit ng salamin para sa iba't ibang disenyo. Doon, nakarinig sila ng isang lalaki na nagrereklamo sa isang batang babae dahil wala silang tinda sa kanilang tindahan. Ang batang babae ay si Marisa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kuya na si Mateo ay malungkot at ayaw nang gumawa ng mga kagamitang salamin. Ipinakita ni Ash ang sulat at natuwa si Marisa sa pag-aakalang nakita na nila ang crystal onyx, ngunit nalungkot din nang malaman nitong hindi pa. Kinausap nila si Mateo at tinanong kung bakit walang laman ang kanyang tindahan. Sinabi ni Mateo na noong lolo pa niya ang nagpapatakbo nito, gumagawa ito ng mga glass sculptures ng Pokemon na buhay at tila may kaluluwa. Sinubukan ni Mateo na ituloy ang nasimula ng lolo pero nabigo siya, pakiramdam niya ay hindi perpekto ang kanyang mga gawa at walang buhay. Naniniwala siya na kailangan niya ng inspirasyon mula sa Crystal Onyx, gaya ng nangyari sa kanyang lolo noon. Nagpa siya ang mga bida na tulungan siya. Samantala, dumating din ang Team Rocket sa isla. Sa labis na pagkamangha ni Jessie at James sa mga tinda, aksidente silang nakabasag ng mga mamahaling salamin dahil sa pagsigaw ni Meowth. Dahil wala silang pambayad, pinagtrabaho sila ng may-ari ng shop bilang tagasibak ng kahoy. Habang nagtatrabaho, narinig nila ang tungkol sa paghahanap ni Mateo sa Crystal Onyx at nagplano silang unahan ito para nakawin ng Pokemon. Upang makatulong, inilabas ni Tracy si Venonat. Natunto nito ang isang lokasyon, pero isa lamang itong bato na mukhang Onyx. Matapos mabigo si Venonat, inilabas ni Tracy ang kanyang mouse Pokemon na si Marill. Pinakinig niya ito sa tunog ng isang Onyx at mabilis na nakahanap si Marill ng isang daan sa gitna ng dagat na lumilitaw lang kapag low tide. Pinuntahan ito ng mga bida pero nahulog sila sa isang hukay na gawa ng Team Rocket. Binanggit muna ng Team Rocket ang kanilang moto at inasar ang mga bida bago tumungo sa lokasyon ng Crystal Onyx. Umalis sa hukay ang mga bida at agad na sinundan ng Team Rocket at naabutan nila itong nahuli sa sarili nilang bitag. Nakiusap ang Team Rocket na pakawalan nila pero hindi sila pumayag. Nakarating ang mga bida sa isang kuwebang may maraming kristal. May lawa sa gitna ng kuweba kung saan lumusong si Marill, at pag-ahon ni Marill ay biglang lumitaw ang isang crystal onyx. Inilabas ni Mateo si Cloyster at gumamit ng water gun, ngunit nakapagtatakang hindi ito tinablan, kahit na ang normal na onyx ay mahina sa tubig. Dahil walang epekto ang tubig na atake, natalo ng onyx si Cloyster. Biglang sumulpot ang Team Rocket para agawin ang onyx. Inisip ng Team Rocket ang mga pwede nilang gawin sa Crystal Onyx at inilabas ang kanilang mga Pokemon para pabagsakin ang grupo ni Ash. Pero mabilis lang na pinabagsak ng Staryu ni Misty at Pikachu ni Ash ang Team Rocket. Tinapos ng Crystal Onyx ang Team Rocket gamit ang isang malakas na tail whip na nagpalipad sa kanila sa langit. Samantala, hindi sumuko si Mateo at inilabas si Charmeleon. Ginamit nito ang flamethrower at fire spin para painitin ang Crystal Onyx hanggang sa mag-glow ito ng kulay pula. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang matinding inspirasyon. Natalo ni Mateo ang Crystal Onyx, pero imbes na hulihin ito, pinasalamatan niya ito at hinayaang bumalik sa tubig. Bumalik ang sigla ni Mateo sa paggawa ng sining. Gamit ang apoy ng kanyang Charmeleon, nakagawa siya ng mga sculptures na tila may buhay. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ang mga bida kina Mateo at Marisa. Habang naglalakad ay napansin ni Ash na parang may buhay ang glass sculpture ni Pikachu na ibinigay sa kanya ni Mateo, at sumang-ayon naman sa kanya sina Misty at Tracy kaya kampante sila na muling magtatagumpay ang negosyo ng magkapatid. Habang sinusubukan na patawanin si Togepi, biglang naisip ni Tracy na dapat sa puntong ito ay may natutunan ng atake si Togepi. Naintindihan ito ni Misty at inamin na sinubukan niyang turuan ito ng ilang moves tulad ng headbutt, ngunit nabigo siya, bagamat masaya pa rin siya kay Togepi kung ano man ito. Sinabi ni Ash na baka natuto na ito kung mas magaling lang ang trainer nito, kaya naman kinurot siya ni Misty. Biglang pumasok si Lapras sa isang whirlpool na naging sanhi ng kanilang pagkalubog. Nang magising si Ash, nakita ni Tracy na nasa Pincan Island sila, na kilala sa pagiging sikreto dahil walang nakakaalam kung anong mga Pokemon ang nakatira rito. Umakyat si Tracy sa bangin, kaya tinawag ni Ash pabalik si Lapras at umakyat kasama si Misty. Pinatahimik ni Tracy si Ash nang makakita sila ng isang kulay rosas na Rhyhorn na karaniwang kulay abo. Lumapit si Tracy sa Rhyhorn at iginuhit ito, pagkatapos ay pinag-aralan ito ng kaunti.
Sinabi ni Misty na mas maraming alam sa mga Pokemon si Tracy kaysa kay Ash, at hindi ito matanggap ni Ash kaya nilapitan niya ang Rhyhorn para patunayan na may alam din siya sa mga Pokemon. Pero nagalit ang Rhyhorn at pinatalsik si Ash sa ere. Nang muling sumugod ang Rhyhorn, nadamay na rin sina Tracy at Misty at na-corner sila sa dulo ng bangin. Sa isang himala, gumamit si Togepi ng metronome at nai-teleport ang mga bida palayo, kaya ang Rhyhorn ay nahulog sa isang puno sa gilid ng bangin. Nagtaka ang mga bida kung sinong Pokemon ang nag-teleport sa kanila, habang gusto naman malaman ni Ash kung paano nakalapit ng husto si Tracy sa Rhyhorn. Ipinaliwanag ni Tracy na nanahimik lang siya at itinugma ang kanyang paghinga sa paghinga ng Rhyhorn, pero ayaw maniwala ni Ash. Nakita ng mga bida na nahulog ang Rhyhorn sa gilid ng bangin at dumating si Officer Jenny, na nagsabing ang lugar ay isang reserve at ipinagbabawal ang ibang tao doon. Nagulat siya nang makita ang Rhyhorn sa ibaba ng bangin, at inamin ni Ash na kasalanan niya iyon dahil ginalit niya ito. Sinabi ni Officer Jenny kay Ash na maaari siyang magpaliwanag mamaya at humingi muna ng tulong upang may ahon ang Rhyhorn. Iminungkahi ni Ash na hulihin na lamang ito para mas madali, ngunit ipinaalala ni Jenny sa kanya na dapat mahina ang Rhyhorn para mahuli sa isang Pokeball. Bumaba sina Tracy at Ash at tinalian ng Rhyhorn. Ginamit ni Jenny ang sasakyan para hilahin pataas ng bangin sina Ash, Tracy, at ang Rhyhorn. Pinakita si Jigglypuff na biglang naiangat ng periscope ng Team Rocket na nakita sina Ash na itinataas ang kulay rosas na Rhyhorn. Natuwa ang Team Rocket at lalapit na sana sa isla, pero tinangay ng isang whirlpool ang kanilang submarine. Sa paglipas ng oras, naiahon na ang Rhyhorn. Niyakap ito ni Jenny, at nawala na ang galit nito kay Ash. Na-curious si Ash kung bakit hindi inatake ng Rhyhorn si Officer Jenny, at ipinaliwanag nito na habang ang mga Rhyhorn ay karaniwang mahiyain at madalas umatake sa mga taong hindi nila pinagkakatiwalaan, kilala at pinagkakatiwalaan siya ng partikular na Rhyhorn na iyon. Biglang napansin ni Tracy na ang mga pisngi at buntot ni Pikachu ay naging kulay rosas, ngunit hindi nag-alala si Jenny, ipinaliwanag niya kay Ash at sa mga kaibigan nito na ang mga Pincan berries na tumutubo sa Pincan Island ang nagpapakulay rosas sa lahat ng Pokemon. Gayunpaman, mananatili lamang na kulay rosas ang mga Pokemon kung palagi silang kumakain ng mga berries, na totoo para sa mga Pokemon na nakatira sa isla, pero dahil ang Pikachu ni Ash ay hindi nakatira sa isla at minsan lang kumain ng mga berries, mananatili lang siyang kulay rosas sa maikling panahon, kaya hindi ito permanente. Nakahinga ng maluwag si Ash dito, at binanggit na hindi na niya kailangang tawagin ang kanyang Pikachu na isang Pikachu. Napadpad ang Team Rocket sa pampang ng isla. Nakakita sila ng isang kulay rosas na Jigglypuff, ngunit na-realize nila na ang mga Jigglypuff ay kulay rosas naman talaga. Magsisimula na sanang kumanta si Jigglypuff, ngunit tumakbo palayo ang Team Rocket, na ikinagalit ni Jigglypuff. Napansin ng Team Rocket na ang mga Pokemon sa paligid ay pawang kulay rosas. Naisip ni Jessie na pwede silang magpatayo ng isang theme park na base sa kulay rosas, kaya siya, si James, at si Meowth ay nagpa siyang hulihin ang lahat ng mga Pokemon na ito. Inilabas ni James si Victreebel pero isinubo siya nito, kaya inilabas na lang ni Jessie ang kanyang Lickitung at inutusan itong dilaan ang dalawang Nidoran. Hinabol ni Lickitung ang dalawang Nidoran hanggang sa isang kuweba, ngunit may lumabas doon na isang kulay rosas na Nidoking at hinabol sila. Sa presinto, sinabi ni Jenny na ang pagpasok sa Pincan Island ay ipinagbabawal, ngunit dahil tumulong silang iligtas ang Rhyhorn, hindi siya magsasampa ng kaso laban sa kanila. Binalitaan ng mga bida si Oak tungkol sa isla, ngunit alam na ni Oak ang tungkol dito, at protektado nga daw ito ng mga whirlpool. Gayunpaman, hindi nila masyadong pinag-aaralan ng isla dahil kung malalaman ng mga tao ang tungkol dito, nanakawin ng mga poacher ang mga Pokemon dito at gagawing palabas. Tanging si Jenny at ang mga ranger lang ang nag-aaral at nag-aasikaso doon upang matiyak ang pagiging sikreto ng isla. Biglang natumba si Oak dahil sa mock ni Ash. Tumunog ang alarma nang makita ni Jenny na may mga taong dumating sa isla. Nag-alok ng tulong ang mga bida at tinanggap niya ito. Malapit nang maabutan ng Nidoking ang Team Rocket, kaya inilabas ni James si Weezing, na gumamit ng smoke screen upang lituhin ito. Inilabas ni Jessie si Arbok, na pumulupot sa Nidoking, na nagbigay daan sa Lickitung upang dilaan at paralisahin ito. Dumating ang mga bida at si Officer Jenny upang pigilan ang gulo, habang gumamit naman si Pikachu ng Thunder Shock upang kuryentehin ang mga Pokemon ng Team Rocket. Dahil sa kuryente, nawala ang pagkaparalisado ng Nidoking at inihagis nito ang mga Pokemon ng Team Rocket sa kanila, pagkatapos ay ginamit ang kanyang buntot upang patalsikin sila sa langit. Pagkatapos ay hinabol ng Nidoking ang mga bida at si Officer Jenny. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit hindi naapektuhan ng Nidoking dahil isa itong ground type, na immune sa kuryente. Na-corner sila sa isang sulok at nagpakawala ang Nidoking ng isang Hyper Beam, ngunit gumamit si Togepi ng metronome, na nagprotekta sa lahat mula sa atake.
Ang Nidoking, na nagulat na nabigo ang kanyang atake, ay nagpa siyang umatake ng direkta. Bumaba ang mga bida, habang gumamit naman si Jenny ng lubid at pinaikot ang sasakyan sa Nidoking upang matalian ito. Nagawang mapigilan ni Jenny ang Nidoking nang hindi ito sinasaktan. Nang maglaon, ginamit ni Officer Jenny ang kanyang bangka upang ligtas na maihatid ang mga bida palabas ng isla. Nangako ang mga bida na pananatilihing sikreto ang isla. Sinabi ni Misty kina Ash at Tracy na iniligtas sila ni Togepi dahil gumalaw ang mga bisig nito nang umatake ang Nidoking, pero hindi naniwala ang dalawa. Kinuha ni Ash ang libro ni Tracy at nakita ang drawing nito kay Officer Jenny. Nagdahilan si Tracy na hindi naman maaaring mga Pokemon lang ang kanyang panoorin sa lahat ng oras. Habang nag-e-enjoy ang mga bida sa sikat ng araw sa ibabaw ni Lapras, nabasa sila ng dumaan ng isang mabilis na bangka. Nainis si Misty, pero nakita nila ang isang isla kaya nagpa siya silang tingnan ito. Pinabalik ni Ash si Lapras at nakarinig siya ng isang reporter na nagsasabing may isang team na magbubunyag sa misteryo ng Kabuto. Sinundan ng mga bida ang reporter at nalaman nilang nakahukay ang team ng isang fossil ng Kabuto. Ang reporter ay nakikipag-usap sa pinuno ng ekspedisyon na walang iba kundi si Nurse Joy. Ipinaliwanag ni Nurse Joy na ang mga Kabuto ay may langis na nagbibigay ng magandang kalusugan at maaaring magbigay ng immortalidad sa isang tao. Pagkarinig nito, gustong tumulong nina Tracy at Ash sa kanya. Pagkatapos pumayag ni Nurse Joy, humarap sina Tracy at Ash sa camera para batiin sina Professor Oak at ang nanay ni Ash, bagamat pinigilan ni Misty si Ash. Ang Team Rocket naman ay nasa loob ng kanilang submarine at nagtaka si Jessie kung anong ginagawa ng isang TV crew sa isla. Sinabi ni Meowth na kung huhulihin nila si Pikachu ngayon ay maaari silang makita sa TV, na ikinatuwa ni Jessie. Sumama ang mga bida sa mga archaeologists para galugarin ang mga fossil, habang may isang misteryosong lalaki na nagmamasid sa kanila. Habang naglalakad ang mga bida sa kabundukan, naiwan sa likuran ni na Jessie at Meowth si James na may dalang malaking backpack. Biglang tumigil ang mga Growlithe at umungol. May malaking bato na gumulong pababa, kaya naman mabilis na umiwas ang lahat. Sinabihan ni Ash si Nurse Joy na utusan ng mga Machoke na pigilan ang malaking bato. Sinunod ni Joy ang sinabi ni Ash at itinulak ng mga Machoke ang bato pababa ng bangin, pero tinangay muna nito si James bago tuluyang mahulog. Habang nagpapatuloy ang ekspedisyon, may napansin si Pikachu sa likod ng mga bato, pero wala silang nakita kahit na nagmamasid pa rin ang misteryosong lalaki. Sa wakas ay nakarating na sila sa dalampasigan ng isla at namangha sila, pagkatapos ay nagsimula ng magtrabaho ang team kasama ang mga bida. Nagkomento si Misty kung gaano kahirap ang archaeology, at sinabi ni Tracy na bawat bato ay dapat suriing mabuti. Pero habang nagtatrabaho ay may nakita si Pikachu na mga batong nahuhulog mula sa bangin. Isang bato ang muntik nang tumama sa TV crew, pero pinigilan ito ng isang Rhydon gamit ang horn drill. Sinabi ni Misty na maaaring sinadya ng isang tao ang mga aksidente para paalisin sila sa isla. May nakita sina Pikachu at Ash, at gumamit si Ash ng shortcut para hulihin ang lalaki. Tumindig ang lalaki at inutusan silang lisanin ang isla. Dumating ang mga archaeologist kasama sina Tracy at Misty, at ipinakita ni Ash ang lalaking napansin ni na Pikachu at Growlithe. Inamin ng lalaki na siya ang nagpapagulong ng mga bato at sinabing ginagawa lang niya ito para sa ikabubuti nila. Nagalit ang mga bida at sinabing muntik na silang mamatay, pero sinabi ng lalaki na pinoprotektahan niya lang sila sa panganib. Gamit ang microphone ng reporter, sinabi ng lalaki na matutupad ang isang propesiya na kung gagambalain ang isla, magliliwanag ang buwan ng kulay pula at lulubog ang lupa sa dagat. Hindi nakita ni Misty na may nagawa silang pinsala dahil ang lalaki mismo ang nanggugulo sa pamamagitan ng paghulog ng mga bato. Sinabi ni Misty nang may kumpiyansa na ang lalaki lang ang panganib sa isla, na sinang-ayunan naman ni Ash. Sinabi ni Nurse Joy na sinusubukan lang nilang pag-aralan ng mga fossil, pero mapilit ang lalaki na paalisin sila. Isang archaeologist ang dumating at sinabing may nahanap silang fossil ng Kabuto, kaya nagpunta sila roon. Sa loob ng kuweba, kinumpirma ni Nurse Joy na isa nga itong Kabuto. Nakakita pa si Tracy ng mas maraming fossil, at narealize ni Nurse Joy na ang mga dingding mismo ay gawa sa mga fossil ng Kabuto. Kukuha sana ng Rhydon ng archaeologist para maghukay, pero pinigilan siya ng lalaki. Biglang yumanig ang kuweba nang lumitaw ang Team Rocket habang binibigkas ang kanilang moto. Binalaan ng lalaki ang Team Rocket na may sakunang darating kung kukunin ng mga fossil. Tinawanan lang sila ng Team Rocket at naghagis ng bomba na inihagis naman ni Ash sa sahig ng kuweba. Sumabog ang bomba at nahulog ang mga fossil na kinuha naman ng Team Rocket bago umalis. Biglang lumitaw ang pulang buwan at ang mga fossil ay nagsimulang maging tunay na mga Kabuto. Habang nagsisimula ang kabuoang lunar eclipse, nagising ang mga Kabuto at nginat-ngat ang camera ng reporter na ikinagulat nito.
Hinabol ng napakaraming kabuto ang mga bida at ang buong team, takot na takot si Misty at nasabi na maniniwala na siya sa mga alamat mula ngayon. Nabutas naman ng isa sa mga kabuto ang lobo ng Team Rocket kaya naman tumalsik sila palayo. Nakalabas ang lahat pero pagkalipas ng ilang segundo ay naramdaman nila ang pagyanig ng lupa at nakita ni Nurse Joy na lulubog na ang isla. Alam ng lalaki na maaaring gumawa ng balsa sa kagubatan para maiwasan ang sakuna gaya ng nasa alamat. Nang makitang papalapit na ang tubig, nagsimula na silang gumawa ng balsa. Tumataas na ang tubig, kaya inilabas ni Ash sina Squirtle at Lapras, habang si Misty naman ay sina Goldeen at Staryu para hilahin ang balsa gamit ang mga lubid. Nagawang makatakas ng mga bida mula sa isla na tuluyan ng lumubog. Nakita ng mga bida ang katotohanan sa likod ng propesiya, nakita na nila na ang mga kabuto ay gumugol ng maraming siglo sa anyong iyon, at ang isla ay nabuo sa paligid nila at ang buwan naman ay ginising sila. Habang naglalayag sila palayo, humingi ng paumanhin si Nurse Joy sa lalaki dahil hindi siya naniwala rito, habang ang reporter naman ay sumang-ayon na mas mabuting hindi na malaman ng mundo ang pangyayaring ito. Nakita nilang lumalangoy ang mga kabuto palayo, at naniwala si Tracy na naghahanap sila ng bagong tirahan, habang umaasa naman si Ash na mahanap nila ito.